Manuel Angko, bumabati sa inyo ng magandang umaga. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Patuloy po akong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagla-like, panonood, at pag-share at pag-subscribe ng ating YouTube TV. Ngayong umaga ay magpapatuloy po tayo sa ating mga aralin sa Growing Disciple. Tayo po ay nasa Growing Disciple lesson number 13 na. At ang pamagat po nito ay dapat pa ba tayong sumangguni sa mga manghuhula? Ngayon pong ligtas ka na, nakakilala ka na sa Panginoon, tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, dapat ka pa bang sumangguni sa mga manghuhula? Nakakalungkot kasi ay marami pa tayong nakikitang mananampalataya na pumupunta pa sa Quiapo o naniniwala pa dun sa horoscope, no? Naniniwala pa sa yung mga nakaano sa cellphone na yung ugali niya, siya daw ay mabait, gano'n, no? Yung mga nakikita ko doon, pipiliin mo lang yung buwan, yung month, pagkatapos ay sasabihin kung ano yung pagkatao mo, no? Wag ko kayong maniniwala doon, tao rin ho may gawa nun. Ang tao, hindi naman niya alam ang future ng kanyang kapwa-tao. So, yan, no? Nadadaya pa yung ibang mananampalataya sa ganyan. Akala nila ay maganda yan, akala nila ay mabuti yan, pero saka hindi po yan accurate, no? Hindi siya accurate sapagkat yan po ay yung mga ganyan ay hula-hula lang yan ng mga tao na matatalino sila at ang kanilang mga isipan, pero hindi sila accurate, no? Sapagkat tao din sila, may hangganan ang kanilang kaalaman, may hangganan ang alaman ng tao. Kung pupunta ka sa Quiapo, ay makikita mo na maraming manghuhula doon, nasa gilid-gilid ng simbahan ng Quiapo, no? At makikita mo na iba't iba ang paraan ng kanilang panghuhula. May mga nanghuhula sa pamamagitan ng palad, titingnan yung palad mo, yung mga guhit. May mga nanghuhula naman sa pamamagitan ng baraha. May mga nanghuhula naman sa pamamagitan ng ayos ng mga bituin sa langit, astrology. At pero ang sabi po ng Micah 3:11, iisa lang daw po ang dahilan kung bakit naroon silang lahat. Tingnan po natin ang sabi ng Micah 3:11, no? Micah 3:11. Sabi po rito, ang kanyang mga pinuno ay nagpapasuhol muna bago humatol. Nagpapaupa ang mga pare para magturo at ang mga propeta na may nanghuhula dahil sa salapi. Gayunman, umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, nasa kalagitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasamaang darating sa atin. Ang sabi dito, yung mga propeta daw ay nanghuhula dahil sa salapi. Ang dahilan po ng mga panghuhula na yan ay dahil sa salapi, no? Salapi ang dahilan, pinagkakakitaan nila. Yan yung kanilang source of income, no? Yung panghuhula. At yan po ay makikita natin din, pinatutunayan yan na salapi ang dahilan ng panghuhula doon sa Gawa 16. Tingnan po ninyo, ganito po ang sinasabi. Gawa 16. Isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, Prayer Mountain, sabing ganon,
ay nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya nakakapanghula. Ano ang dahilan bakit nakakapanghula ang batang babaeng alipin? Sapagkat siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinusundan-sundan niya kami, nila Pablo, at sumisigaw ng ganito: ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo mariligtas. Marami ng araw na ginagawa niya yon, kaya nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, no? Yung bata ang hinarap niya, pero ang kinausap ni Pablo yung espiritu na nasa bata. Sinabihan niya yung espiritu na nasa bata, iniuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon din lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan, at iniharap sa mga may kapangyarihan. Okay. So, dito makikita natin, no? Pinagkakakitaan ng mga tao, yung bata, dahil ito'y nakakapanghula. So, itong mga panghuhula na ito, ang purpose nito ay para pagkakitaan, no? Nung wala na silang mapagkakitaan sapagkat pinalayas na ni Pablo yung masamang espiritu na nandoon sa bata, hindi na makapanghula ngayon yung bata. So, sinunggaban nila si Pablo at saka si Silas at dinala sa mga may kapangyarihan. Inihabla, ginawa ng kaso, no? So, dito makikita natin na tama yung sabi ni Propeta Micah na ginagawa nila ito para sa salapi, para kumita. Pero alam niyo po ba na ito ay ipinagbabawal ng Diyos? Pinagbabawal ng Diyos ang panghuhula. Makikita po natin, kaakibat po ito ng magic eh. Yung magic, tsaka ito, pinagbabawal din to, no? Yung mga anting-anting, yung mga agimat, no? Makikita natin sa Deuteronomio 18:10 hanggang 14, no? Sa aklat ng Deuteronomy, ipinagbawal ito ng Diyos. Chapter 18, verse 10 hanggang 14. Ganito po ang sabi: sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag kayong manghuhula. Yan ang sabi rito. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino man gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo na yan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Ito po yung naging dahilan kung bakit itinaboy ng Diyos. Kasi yung lupain ng Israel na yan, na kanilang ino-occupy ngayon, yan ay ang mga nakatira dyan ay mga Pilisteo, mga Pilistin, no? At sila ay nagpa-practice ng ganito, ng kukulam, nanguhula, nagtatawa, sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Kaya sila ay itinaboy dyan. At ang tumira dyan ay ang mga Israelita. Kaya nga hanggang ngayon, magulo yung kalagayan ng lugar na yan, sapagkat pilit na inaangkin ng sila naman talaga ang dati nakatira dyan, yung mga Philistine, no? Kaya lang, itinaboy sila ng Diyos dahil sa kanilang practice. Kaya ngayon naman, ginugulo ng Israel. Ang Israel gusto nilang bawiin yung lupa na yun. Ang sabi rito ng Panginoon, lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula. Yan. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat, sa mga magic. Subalit ang mga ito ay ipinagbabawal ng Diyos ninyong si Yahweh. So, ipinagbabawal po ito. Maliwanag po. Kung meron po kayong Bible, basahin niyo po. Makikita nyo sa Deuteronomy chapter 18. Baka sabihin nyo ay gawa-gawa ko lamang yung sinasabi ko. Basahin niyo po ang Bible, makikita ninyo. Sabi rito, ito po ay ipinagbabawal ng Diyos ninyong si Yahweh. Ipinagbabawal sa inyo. Kaya nga, makikita natin na
bawal ito. Ayaw ng Diyos na sumangguni tayo sa mga manghuhula. Ito ay kanyang ipinagbabawal. Pero, tsaka ang nasa likuran po nito, binasa natin kanina, kaya po nakakapanghula yung bata, ay yung alipin na bata, ay dahil sa masamang espiritu, dahil sa mga demonyo. Pag sinabi nating masamang espiritu, si Satanas yan at saka mga demonyo, no? Sila yung evil spirit, mga masamang espiritu. At sila yung nagbibigay ng kakayahan sa manghuhula na makapanghula. Hindi po ang Diyos, no? Kaya ayaw tayo ng Diyos na masangkot dyan sa panghuhula na yan. Ipinagbabawal sa atin yan ng Panginoong Diyos. So kung gusto mong malaman ang future mo, huwag ka sa manghuhula pumunta. Huwag kang pupunta sa manghuhula. Saan dapat pumunta? Magbasa ka ng Biblia. Nandiyan ang Bible eh. Malalaman mo ang future mo. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Ang Diyos ay may planong maganda sa iyo. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. For I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11, to prosper you and give you bright future. No? Bibigyan ka ng Diyos ng, ayun ang plano ng Diyos sa iyo. Bigyan ka talaga ng magandang kinabukasan. Kung susunod ka lang, kung mabubuhay ka lang sa kanyang kalooban. Pero kung hindi, pag hindi ka nabuhay sa kalooban ng Diyos, hindi mo na kailangan magpahula. Masama na talaga mangyayari sa iyo pagka sumuway ka sa kalooban ng Diyos. Pero pagka sumunod ka sa kanyang kalooban, mapapabuti ka. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Magkaroon ka ng isang bright future, no? So, kapag sa manghula ka pumunta, sabi nga dun sa binasa natin kanina, Deuteronomy 18:14, sabi ganon ay ipinagbabawal ito sa inyo ng Diyos. At sabi sa Leviticus 19 verse 31, ganito po ang sinasabi sa aklat po ng Leviticus chapter 19 verse 31, ituturing ka ng Diyos na marumi. Dapat kasi alam natin ng Bible para alam natin kung ano yung dapat saka hindi natin dapat gawin. So, eto hindi natin dapat gawin to pinagbabawal nga ng Diyos to. Leviticus 19:31, ang sabi po rito, huwag kayong sasangguni sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Alam nyo, kung totoo po ang manghuhula, kung ang manghuhula ay tunay o totoo, bakit hindi nila mahulaan yung lalabas sa loto? No? Bakit nagtsatsaga sila sa pabarya-barya? Kung talagang totoo yan. Hulaan na nila kung anong lalabas sa loto para bigla silang milyonaryo. Ngayon, bakit hindi nila magawa yun? Hindi totoo hindi totoo ang panghuhula. Ang Diyos lang nakakaalam ng future ng tao. Ang Diyos lang nakakaalam ng future mo. At pwede rin nating malaman kung ano ang future mo. Kapag ka sumusuway ka sa kalooban ng Diyos, masama ang future mo. Pero kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, maganda ang kinabukasan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Sumayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon.